Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan po natin itong hamon ni Banat Bay kay Senator Amy Marcos na ipatawag itong si Makagago sa Senate hearing para aminin kung sino ang mga nagbabayad sa kanya or sino yung nag-uutos sa kanya para siraan o gumawa ng mga fake news sa social media. So ito, magandang suggestion ito ni Banat Bay. So kung bago ka pa lang sa channel na to, sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan na po natin itong hamon ni Banat Bay kay Senator Amy Marcos na ipatawag itong si Makagago sa isang Senate hearing. Sabi ko sa inyo, isusupla ko yung paulit-ulit na sinasabi ni Makagago na bayaran daw tayo. Kung bayaran ako, lumipat na ako sa kampo nyo. Mantakin mo, laki ng binabayad sa'yo. Magkano pa ibabayad sa akin? Baka hindi lang doble, baka triple pa. Ang hindi ako papayag na kapantay mo. Hindi rin ako papayag na doble lang mo. Kasi yung utak mo ganire, yung alayo ganire yung utak mo. So kung mukha akong pera at bayaran ako, lilipat ako dyan sa kampo mo at triple ang budget ko kaysa sa'yo at patatanggal kita. Sasabihin ko, gusto niyo ako? Triple! Tapos tanggalin niyo si Makagago. Kumbaga rito, ang punto lang dito ni Banat Bay, kumbaga, yung level nila ni Makagago is napakalayo. So kung sinasabi niya na bayaran si Banat Bay, ba't nga naman siya magtsatsaga rito kay Duterte, kay Pangulong Duterte na sabi natin, for the sake of argument na meron, hindi kayang tapatan ng Duterte. Dahil nga wala na sa pwesto si Pangulong Duterte. Tandaan ninyo retired na po si Pangulong Duterte. So wala na siyang hawak na budget diyan, wala nang pwedeng magpondo. Dahil wala na silang pakinabang kay Pangulong Duterte dahil wala na sa pwesto. Sino ba ngayon ang nasa pwesto, di ba? So, sino may hawak ng budget? Sila yung mas may malaking pwedeng pagkuha ng pera na pwedeng dun lumipat si Banat Bay in case na totoong binabayaran si Banat Bay. Kaya nga punto niya, kung siya o-operan, dun na lang sa kabilang kubol na mas malaki yung mas may kakayanang magbayad na at hindi siya papayag na yung level niya is ka-level lang din ni Makagago pagdating sa politika. So, kumbaga doon sa level na yon, makikita mo lang na kung halimbawa, estimate nga, 'di ba? Sabi nga ni Banat Bay sa nakarang video nasa 700k nga daw yung pwedeng i-offer dito kay 400 or 700. So, sabihin natin 500, yun na lang. 500. So, siyempre, pwede mag-demand si Banat Bay na hindi 500 ang talent fee ko. Medyo mas malaki kailangan dyan, hanggang triple nga, sabi nga ni Banat Bay. So, 1.5. So, kasi hindi siya papayag na magkasin level lang sila or hanggang doble ang level lang. So, kuha nyo ba yung ibig sabihin ni Banat Bay? Kumbaga, hindi tayo magka-level. Kung binabayaran ka ng ganyan, lilipat ako sa inyo pero mas mataas yung hihingin ko. 'Di ba? Hindi ako magtsatsaga kay Duterte kung talagang bayaran ako. Hanggang ngayon naman, depender pa rin naman si ni Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, it's either wala talagang nakukuha rito si Banat Bay. More on talagang more on support kay Pangulong Duterte na alam naman natin na organic na talaga yung mga supporter ni Pangulong Duterte na hindi nag-aantay ng pera pambayad. Siguro ang nakukuha lang is yung suporta. Tsaka yung yun, malamang suporta lang sa mga supporter ni Pangulong Duterte. Tangina Republic lang, di pa alam. Tapos gusto nyo yun. Di ba? Hindi eto na. Kaya nga that is yun ang pinaka silliest na masasabi ko sa lahat ng sinabi ni Makagago. Kino-contradict niya yung sinasabi niya na bayaran ako pero mas mataas ako sa kanya. Ibig lang sabihin nun, malaki ang paid, ang presyo ko, value ko kaysa sa kanya. Di sana lumipat na ako dyan, limpak-limpak na sa lapi siguro. Siguro hindi na ako nagla-live. Magsasalita lang ako isang beses. Tapos tatanggap na ako ng milyon-milyones. Paano ko nalaman? Meron akong kilala.
Oo, sino yun? Hindi ko na lang sasabihin ko sino. Okay, Meron ako sige. Eto, aminado ako, matalino tong taon to. Sino yan? Kaya naman, hindi lang milyones. Bahay, lupa, sasakyan, pag-aaral, maging kanyang citizenship, baka baguhin na rin. Yung Lahat gender. naibigay na. Kasi Gender. matalino na nga naman yung mama. Matalino, ginagamit lang sa mali. Oh. Siguro kung ako yon, magde-demand ako. Sige, ganito na lang. Punta ako dyan sa inyo, lilipat ako. Basta, kuha nyo ako ng bahay sa Japan. May budget ako sigurong 1.5 kada buwan. 1.5 ba? Kada buwan. Kasi 700 yung yung nababalita sa highest paid eh. Lugi pa nga ako sa 1.5. Kahit siguro 2M kada buwan. Tapos babayaran nyo yung tirahan ko sa Japan. Papalitan nyo na rin yung yung bibilhin nyo yung asawa ko sa Japan na Haponesa para mapalitan ng visa ko. Di ba? Ganun katindi. Alam mo, eto makinig kayo. Ginagawa ko itong biro, pero ang totoo nito ay eto. Di ba sinabi nga ni Amy Marcos na sinabi niyang merong 400 million na ginagasta para siraan si Duterte, siya at si Kibuloy, pating si BP Sara Duterte. Di ba merong sinabi si Amy ganon? Senator Amy, tama yung sinabi ni Boss Dada kanina sa live niya. Ito, umamin ng bayaran. Bayaran to commit a crime. Ano ho yung crime na yun? Yung kinukumit niya. Cyber libel. Cyber bullying. It is a crime in the Philippines. Bakit to? Bakit pag sinabing binabayaran ka para manira sa isang tao, defamation ho yun. At ginagawa mo online. So, ibig sabihin nun, someone is paying you to do something illegal, which is defamation at paninira sa kapwa mo. Di ba? Yun ho ang ibig sabihin nun, Senator Amy. So therefore, I conclude, Senator Amy, and to all the legit Duterte supporter in the Congress and the Senate, I'm calling you now na please take a look at this. Kasi sinabi ni Senator Amy, kapwa nyo senador nagsabi, merong ginagastang 400 million para siraan ang mga Duterte at si Kibuloy. Tapos biglang merong isang vlogger na nagsabing, oo, ako bayaran ako. Bakit hindi nyo imbestigahan? Maganda yung punto ni Banat ba? Ito nga naman, kumbaga parang yung aligasyon nyo na talagang may lumalabas na budget para magbayad ng mga maninira, may umamin na kumbaga ito na yung magiging testigo nyo na talagang meron nangyayaring ganyan, yung may magpapatunay sa mga aligasyon nyo, bakit hindi nyo ipatawag nang maimbestigahan tong si Makagago? Ngayon, kung sakaling hindi to sumagot, andyan naman yung isama nyo si Hontiveros para at least i-pursue ni Hontiveros na i-cite in contempt kagad to si Makagago, bigyan kagad ng arrest warrant kagaya ng ginagawa niya kay Kibuloy, di ba? Sila yung manguna rito sa pagpapaimbestiga rito kay Makagago sa sinasabing ang aligasyon ng bayaran o yung pagbabayad sa mga vlogger. So ito na meron nang umaamin, meron nang pwedeng kastiguhin. So, kumbaga, kayo lang ang inaantay mga senador. Nananawagan po tayo sa mga senador. Ipatawag niyo si Makagago. Dahil yung pera na ito ay hindi ho nang gagaling sa negosyante. Sino namang negosyanteng gustong siraan ang nakaupo ang dati ng presidente?
Tsaka ang negosyante, hindi yan maglalabas ng pera na hindi yan na nakatingin sa kanyang return of investment. Kaya ang negosyante yan, kailangan yung perang ilalabas niya kumita. Anong kapakinabangan nila kung ang negosyante yung maglalabas ng pera para siraan si Pangulong Duterte? Wala naman sa pwesto na yan. Di mo ba? Anong kapakinabangan nila na kung masisira si Pangulong Duterte? Wala na sa kapangyarihan yan. Diba? Kung kay BP Sara kahit paano hindi pa masyadong ano. Pero siyempre, kung ikaw negosyante, ano bang yung kagad ang unang magiging magiging una mong interest? Ano ba yung ano mapapala ko diyan? Kikita ba yung pera ko diyan? 'Di ba? Hindi ka maglalabas ng ganong kalaking pera na wala namang kasiguraduhan kung may babalik sa pera mo kung magdodoble ba yan. At least kumita man lang yung perang inalabas mo, 'di ba? Napaka-imposibleng negosyante yung maglalabas ng pera diyan. So, sigurado, ang naninira dito ay yung maaaring makalaban ni BP Sara Duterte sa susunod na eleksyon. Yun. Bakit hindi nyo ho alamin yun? I-Senate hearing ho yung ganyan. Kasi, ano to? Hahayaan na lang natin na, tandaan nyo ha, we are not saying that there is no freedom of speech. But freedom of speech is different from cyber libel, defamation, and cyberbullying. It's different. Second, iba rin po yung pinagkukuhanan ng pera. Pera po ito ng taong bayan. Pera na nilulustay. Pwede rin kasuhan yung nagbabayad sa kanya na politiko ng korupsyon kasi ang ginagamit niyang pera ng taong bayan. So, parang lumalabas to, one stone, two birds in one stone to. Malalaman nyo na kung sino yung nagbabayad. At the same time, pwede nyo na pakasuhan ng korupsyon. Diba? Kaya nga maraming ayaw sa death penalty na sinusulong nila Robin Padilla dahil kasama doon yung mga politikong nangungurap. So, mauubos yung mga mambabatas natin kapag pag napaprubahan yung death penalty na kasama yung korupsyon sa gobyerno. Dahil mauubos yung mga mambabatas natin dahil dito, malinaw naman dito talagang ang ginagamit na pambayad ng mga politikong ito is pera po ng taong bayan, which is corruption po yun. Nang kung sino man na nagbabayad dito kay makagago. Pera ng taong bayan. Senator Amy, makinig ka po. Gawin mo ito. Bati na tayo. Hindi na kita awahin. Joke lang. Hindi, gawin mo ito. Susuportahan ko itong panawagan mo. Gusto mo, imbitahan mo si makagago, paaminin nyo kung sino nagbayad, imbitahan nyo rin ako. Yun. Para maging resource person ninyo. Di ba? Manawagan tayo. Malay mo si Senator Bato. Malay mo si Senator Go. Hindi ko kasi alam kung saan papasok committee ito eh. Okay? Hindi ko rin alam kung sino yung kaninong committee papasok ito. Pwede natin manawagan kay Senator Tolentino. Kamusta na ba, Senator Tolentino? Medyo nawawala na kayo sa eksena. Medyo tumahimik nga eh. Re-electionist pa naman kayo. Senator Robin Padilla. Hindi ko talaga alam kung saang komite ito Senator pwedeng Tulfo, dinggin. Senator Pero ang Tulfo. punto kasi dito, hindi yung pinipigilan natin si makagago. Si makagago is just a tool. Okay? A bad tool. Nangangalawang na tool. Si makagago, wala ho yan. Ano lang yan? Gamitan. Si makagago, para lang po yung pokpok. Bakit pokpok, banat bay? Makapokpok ka naman. Hindi, di ba ano pokpok? Ginagamit mo lang. Parang ganun. Hindi ko sinabing pokpok talaga siya. Siya po ay ginagamit, di ba, ng nagbabayad sa kanya. O ano man tawag mo dun sa mga ginagamit, binabayaran.
Tapos kinaka ano, oh, di ba? Nga ano, Pok-pok. Tama, mali. So, malay mo. Kaya nga tayo nagtatanong, di ba? Tayo nagtatanong, Senator Amy, since sa'yo naman nanggaling, yung idea na there is 400 million. Okay? Madam, baka sabihin na naman ng vlogger mo na it's too much. We are asking too much or we are expecting too much from you. Sabihin na naman ni vlogger, Joey, sabihin na naman, I think we are singling out si Senator Amy. No, we are not singling out Senator Amy. It just happened, Senator Amy is the one who said na 400 million ang ginagastos. tama nga naman yung punto ni Banat Bay. Siya yung nagbigay na expose niya, siya yung naglabas ng aligasyon na yan. So, wala namang masama na hingin natin kay Senator Amy Marcos. At the same time, public servant po siya. So, wala po siyang karapatan na magsabing sobra-sobra yung hinihingi natin. Pwede tayo mag-demand. Lalo na yung mga bumoto kay Senator Amy Marcos, pwede sila mag-demand, sabihin, kailangan naming malaman kung totoo yung mga aligasyon nyo. So, since meron nang nagsasalita na siya binabayaran, so, nasa inyo na yung kamay kung ipatatawag nyo to or kung paano nyo magiging, sabihin natin na magiging produktibo yung aligasyon nyo dahil meron na nagsasalita na siya binabayaran, di ba? Oh, nananawagan din tayo kay si Direk Daryl Yap. Oh, di ba sabi mo, sige, kapi kami kamo. Tapos pag-usapan natin ito. I'm open to this. Pero talakayin na sa Senado ito. Kung hindi tatalakayin sa Senado ito, wala. Puro puro forma. Kasi, eto, makinig kayo. Anong nangyari doon sa investigasyon ng PI? Wala na. Tapos na. Meron ba silang rekomendasyon na sampahan ng kaso sa ombudsman yung mga kongresistang gumamit ng ayuda ng DSWD? Meron po ba? Wala na. Lahat yun naharang na. Wala nang kumbaga parang kahit ang Senado tumahimik na. Wala nang update tungkol dun sa mga congressman na ginamit yung mga ayuda para makakuha sila ng pirma. 'Di ba? Tahimik na, wala nang nangyari. So doon makikita nyo na nahilot na. So wala nang kahihinatnan yung naging investigasyon na yun. Para lumalabas moro-moro lang. So andun lang yung nagbangayan lang sila pero wala namang mananagot. So dahil nga equal branches daw sila, parang ipapasa Diyos na lang. Pero which is parang mali, di ba? Kung nakitaan nyo na may pagkakamali doon yung isang politiko, especially congressman, meron namang ombudsman, bakit din nila kasuhan? Kasi doon malinaw na yan, may panlilin lang, may part din na masabi natin korupsyon kasi nga ginamit yung yung mga ayuda, yung mga agency na nagbibigay ng mga tulong serbisyo. So doon pala makikita niyo na na pwedeng magbigay ng pagsasampa ng kaso pero wala nang nangyari. So abangan po natin kung talagang may mangyayari to sa hamon ni Banat Bay dito kay Senator Amy Marcos na ipatawag to si Makagago sa Senado at sana kung sakaling ganun na mangyari, maimbitahan si Banat Bay na maging resource person para maganda yung magiging battle between Makagago at nito ni Banat Bay. So abangan po natin yan. Maraming salamat po sa manonood. Ingat po kayo.